Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nga nakawala itong si Kuting ng Norte at Listanas na ito matapos nga nila mabunyag at talagang nabunyag ang kanilang plano at talagang inaresto nga sila dahil nga sa kanilang pagtakas sa bansang Pilipinas at gusto na nilang takasan ang problema na kinakaharap nila sa Korte Suprema. Dito nga natin makikita na mas lalong napapatunayan ang mga karumalduma na gawain nga ni Kuting ng Norte at Lisa Tanas sa loob mismo ng palasyo. Ngayon nga ay talagang hindi papakawalan ito ng matitinong mga opisyales dahil talagang ang kawawa dito ay ang ating mga kababayang Pinoy na talagang naghahangad ng pagbabago. Ngunit talagang nakakalungkot ang pagbabago na nangyari sa bansa natin dahil naging talamak ang mga krimen at mga polboronic user dahil nga sa pamumuno at talagang napakahina na leadership ni Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ato sa OFW, yung iba, ano daw, coffee break, pansit canton, tipid masyado, pero kung makapag-concert, wagas, sabi ni coffee break, exactly. Kasi ang tingin nila sa inyo, pangkarinderya lang kayo. Alam niyo kung ako presidente, yung mga oligarchs na yan yung pakakainin ko ng mga bituka na mga sira-sira na. Ang pakakainin ko ng masarap na pagkain kayo na mga OFW, ordinaryong citizen, yung hindi nyo pa nakain sa buhay ninyo, yun ang ipapakain ko sa inyo. Pero ito, dati ensimada, ngayon pansit luglog. O, di ba? At kaperasong puto, 2 lumpia. Nakita nyo, wala silang pagmamahal sa inyo. Maliban sa tira-tirang pagkain ang gusto nilang ipakain sa inyo, dyan sa walang gutom Chuba Kitchen ni Lisa Tanas. At now, ito, araw-araw po, ninanakaw nila ang pera ninyo. Pinapalabas, ina-arbor ang mga polboronic lord. Wala pa rin kayong gagawin. Sabi ni Fatima Zara, pagkain ng aso. Bahala sila bangag dyan. Okay? Okay, sabi ni Dor Sunday, maampo na lang mo, abot ilang boyong tuhod. Unlimited polboron, sabi ni Arnold Gaston. Exactly. Agnes, pag hindi titigil sa kawalang hiyaan ang mafia ng gobyernong ito, baka matulad tayo, sa Syria. Kaya nga, wala nang pag-asa. Simula nung umupo si Bangag, ang issue natin, smuggling, wala. Meron ba kayong mga programang nakita para sa inyo? Kawawa talaga kayo. Tama ka dyan, God Steward. Nung last November, nagbudbud ng ayuda dito sa Albay, si Romualdez at ko, inipon-ipon yung mga distrito na senior citizen, halos magkanda gutom-gutom ang mga tao. Madaling araw, nandoon na nakapila, sabi ni Jaycon. Tignan mo yung papahirap, yung mga lolo't lola nyo, gaano kakawawa ang Pilipino. Gigising ako ng alas 3 ng madaling araw kasi pipila na ako doon sa mamimigay. Kung yan ay systematic, lahat yan ng mga pangalan ng mga nakalista dyan sa DSWD na mga poorest of the poor na tinatawag o indigent na lagi. Kung lahat po yan systematic, bibigyan ng card. Dahil uso na ngayon, card. Para lahat yan, kiklik mo na lang sa computer, nandoon na ang pera ni lolo't lola ninyo. Even yung social pension. Bibigyan ng card dahil high-tech naman na tayo ngayon. Pero gusto kayong pahirapan, gumising ng madaling araw, alas 3, alas 4 ng madaling araw, pipila kayo, nagmamakaawa kayo, gutom kayo, buti sana habang nakapila kayo, may nag-aabot ng tubig, ng lunch meal man lang, kaso wala. Ang iba sa inyo nahihimatay pa. Wala silang planong paalwanin ang buhay ninyo, mga kababayan. Kasi ang gusto nila ay forever kayong what? Forever kayong nagmamakaawa sa kanila at hero pa sila pag nabigyan, okay?
nabigyan kayo ng ayuda na akala mo pera nila. Hindi naman nila pera yan. Ano gagawin nyo ngayon? Wala. Ngayon, itong sinasabi dito ni Tambaloslos ngayon. May bago si Tambaloslos. Basahin muna natin. Sabi ng PCO, ano sabi niya? Best press is still good. Best press is still good performance. Sabi ni Chavez na isang ulupong. Ano sabi niya? Ni Chavez pagpatanggol kay Bangag. Sinabi kahapon ni Bangag Chavez na walang makakatalo sa good performance sa pagkuha ng best media mileage possible sa maingay na media landscape sa kasalukuyan na markado ng disinformation at fake news at na-impluwensya ng mga teknolohiya na karibal ng human intelligence. Julul. Itong si Chavez na to, nung inilabas ko ang authority to operate. Di ba? Yung sa PDEA Leaks. Ito siya ang nagtumawag sa Tribune kasi nirepost ng Tribune yung authority to di ba? Na si Marcos Jr. ay addictus benedictus. Kaya ang Tribune niyan, bahag din ang buntot ng mga yan. Wala na yung media kasi tinatakot-takot. Tinatakot na kayong lahat. Ano sabi dito ni Chavez? Hindi iniikayat ni Chavez ang government communicators na maging makatotohanan sa paghatid ng mga mensahe sa pagbuo ng social media content sa mga kanilang ahensya. Sa kanyang pahayag, kauna-unahang parangal gawad ng kahusayan, may award pa pala, gawad ng kahusayan sa komunikasyong pampolitiko ng PCO sa kung saan guest speaker si Bangag Jr. Ito mga kadyutahan lang ito. Okay? Sabi niya pa, yes, that is true. Do good and tell well. But what is also undeniable is that telling well is predicated on doing good. Pahayag, sabi naman ito ni Ridaw, ni Bukangkang. Alam no, itong si Ridaw at itong si Chavez, magkakasabwat ito sa disinformation. Disinformation, misinformation. Yang Ridaw na yan, yung Bukangkang na yan, di ba sinabi na rin ni Marcos Jr. na nag-hire ng mga trolls? Sila ang tunay na nag-hire ng trolls. Pumunta na lang kayo diyan sa Facebook ni Lisa Tanas. Trolls lahat ang nagko-comment. Pumunta kayo kay Bangag Jr. Trolls. Kasi kapag actual live na nagla-live si Bangag, hindi nga maka-500. Kung OFW, yung nakaraan, nagparty-party sila doon, na piling-pili lang yung mga OFW, na mukhang malungkot na mga OFW. Di ba? Pag-usapan natin yun. Mga kababayan, ang OFW, milyon, wala pa yung mga immigrants like me, like you guys, na kapag nagsalita ang presidente na alam mong may puso, alam mong may connect sa tao, hindi lang 300 ang manonood. Ulit-ulitin natin, itong PCO, Presidential Communication Office, yung mga putang inang yan ang tunay na troll ni Marcos. Sila ang nagagastos ng pera ng bayan para ibayad sa trolls. Di ba pinakita ko ang conversation ni Patricia Martin na ASEC dyan sa PCO? Na pinag-usapan kami doon ni SAS, nagkaroon siya ng conversation na gusto nilang ipa-take down ang ating page. At kay SAS, nagwagi sila. Pero, hanggat buhay kami ni SAS at iba pa, hindi sila magwawagi. Kasi, magsasalta pa rin kami. At yung mga kausap doon ng Patricia Martin, mga trolls, mga binabayaran nila to attack us, attack you guys, para sabihin na si Marcos ay ganito, ay ganyan. Sila ang nagkokontrol ng narrative. Sila ang tunay na gumagamit ng resources ng taong bayan. Dahil kung totoo silang matapang, kung totoo ang gobyernong ito ay kayang panagutin ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan, mga kababayan, ulit-ulitin ko po. Kaya naman ako ay gusto nilang ipagurgur dito, 3 assassins ang hinire ng Marcos Bangag na ito sa pakipagsabuatan ni Robles, ni Babes Romualdez, yung mga putang inang yan, nag-ayos ng according to our source na mayroong
merong affidavit na pinorward na yan sa atin, pinorward ko na yan sa lawyer ko, mga palangga, na talagang inayos nila ang visa nitong assassins na ito to target me, to gurgur me. So ngayon, sino ngayon dito sino ang nagsasabi dito ng katotohanan? Sino ang takot? Bakit ako gustong ipapatay ni Lisa at ni Bangag? Reported yan sa FBI, di pa ulit ko sinabi sa inyo. Bakit nila gustong ipapatay ang isang maharlika na wala namang kakayahan, na wala namang power sa gobyerno? Kasi very effective yung mga informante na, mga information na binibigay sa atin ng informante. Kaya the ultimate solution ng mga inayupak na to, mag-hire ng trolls, nakakalat dyan sa atin ngayon, pero binablock nyo na lang yan ng bongga-bongga dahil, yan ang gusto nila. Magbasik ng kasinungalingan. At tatakpan nila yung tunay na nangyayari sa smuggling na ang punot dulo si Lisa Tanas, si Marcos Jr. Kidnapping si Lisa Tanas, si Marcos Jr. at mga kasabwat nila. Kahirapan, budget, national budget, mapupunta lang yan. Baka 75% yan, mapunta lahat sa mga bunganga nila. Kaya nga, ganun na lang katapang itong mga hinayupak sa Huwad Committee na bastusin ang mga military katulad ni Grijaldo at ni Wilkins Villanueva. Kaya nga, kayong mga retired generals, mga junior officers o mga general, kung talagang kayo ay may bayag, lumabas kayo sa kalsada at ipagtanggol nyo ang soberanyang sinasabi ninyo na sumusumpa-sumpa pa kayo sa flag, may pagganyan-ganyan pa kayo, may paiyak-iyak pa kayo minsan na, pag araw ng mga selebrasyon, araw ni Bonifacio, araw ni Rizal, araw ng Kagitingan na, huling-huli yun na may pulburon si Bangag. Wala pa rin kayong gagawin. At nakikisabuatan na ngayon ng mga buwaka ng inang mga tiwaling pare. Tahimik kayong lahat sa mga malalaking issue. Hindi nyo ba napapansin ang issue ngayon? Wala pong matinong inilalatag na malaking balita. Ay, may pumasok na malaking investor na nakapag-create tayo ng 100,000 jobs para sa mga Pilipino. Ano ang balita? Ayun, darating na ang mga Afghans. Dahil ipinakiusap ni Biden para ampunin muna for 59 days ang mga Afghans habang sila ay nagpoproseso ng kanilang US visa. Kita ninyo, ang mga balita ay mga basura. Tinatapunan tayo ng mga basura na hindi natin, tinatapunan kayo dyan, na hindi nyo alam, yung mga Afghans na yan, baka yung iba dyan, nagpapanggap lang or something. Kung ayaw namin tanggapin, dito ako sa Amerika, ayaw namin tanggapin, bakit ayaw mo nang i-house yan dito sa Amerika? Ang lawak-lawak ng Amerika, pag nagda-drive nga ako, papuntang north or south or ever, nakikita ko ang lupain, ang lalaki, sabi ko, bakit ba hindi man lang ako mag-ari ng isang hacienda dito? Ang lawak-lawak ng lupa ng Amerika, bakante naman yan. Pero bakit ayaw i-house o kupkupin ng bansa ko dito yung 300 or aabot pa daw yan ng 1,000 Afghans na ilalagak dyan sa Pilipinas? Bakit? Yan yung mga balita. Kasi nakipagsundo na si Bangag kapalit ng kanyang frozen vegetables, ika nga, sabi ni Sas. Yan ang balita. Wala ka ng matinong balita na ang mga tao ay masayang-masaya dahil sila ay nagkaroon na ng trabaho. Ang saya ng kanilang magiging Noche Buena. Ang kanilang mga anak ay ganito, ay ganyan. Anong naririnig yung balita? Duterte, impeachment. Ayuda na hindi naman nakakarating sa inyo. Zero, nada ang trabaho. Ang mga bata dyan sa Quiapo, ang mga bata dyan sa Kalye, harap-harapan, nakikita nyo, tawag dyan? Ninanakaw yung mga baterya ng sasakyan, sinihigop pa yung mga gasolina, nanakawin yung gasolina, pag sa gabi, para makibenta. May mga nagra-rugby, may nagpupulburon, harap-harapan, sa administrasyon ni Bangag. Welcome to the bagong Pilipinas. Tapos kayo, tahimik lang. Huwag na tayong magsalita. Huwag na kayong magsalita. Yung mga pulburon, Lord, binibigyan ng PSG. They enjoy your Philippines.
Enjoy your proud country kayo, proud Filipino kayo, di ba? Enjoy nyo. Lagi ko itong sinasabi. Jotang Ginemes. Oops. Yung mga pare, bigyan nyo ng award. Yung mga pare na nag-file ng impeachment kay Sara. Pero tahimik sa mga malalaking issue. Sa kayo pupulutin. Ito mga hinayupak na to, bili ng bahay. Sa labas ng bansa. Ang mga artista nagkasundo na, ang mga rebuilding NPA nasa Kongreso, nagsigasigaan. Ang mga dating mga gugurgur na tao katulad ni Paduano, mga kaliwang grupo, nandiyan na. Saan kayo pupulitin kung ang isang Wilkins Villanueva, ang Colonel Grijaldo ay kayang sigaw-sigawan, kayang dukutin na lang sa ospital habang nagpapagaling? Sino ka? Na ikaw ay teacher, nurse, tindera, tindero, tricycle driver? Ikaw na susunod kung hindi ka mag-aaklas sa ngalan ng peaceful movement. Sabi nga ni Dr. Lichon kanina, makialam ang taong bayan. Kung hindi kayo makikialam, wala na. You enjoy na lang yung buhay dyan sa sa inyong lupang minamahal. Browner, ikaw ang nagbabantay kay Bangag. Binubuli na kayo ng Chinese sa West Philippine Sea dahil weak ang presidente mo, sabi ni Delia Arap. Alam mo, nakikita yan ng ibang bansa yung ginagawa ni Bangag. Kaso lang, yung ibang mga country nagagamit si Bangag. Dahil wala ngang talino. Dahil nasunog na nga yung kanyang utak. Sunog na yan, mga kababayan. So, anong ini-expect mo? Diba? Wala kang expect dyan, kundi, mag-antay na lang kayo, magdasal na lang kayo kung kailan matatapos yung mga yan. Pero kailangan ninyong manindigan. Sabi ni Romy, maharlika ang religion, sakop niya ang politika, pero ang politika, hindi pwede sakupin ang religion. Kaya nga, pag sinabi ng Pope tuwad, kahit hari tumutuwad. Sabi ni Romy, well, mga palangga, okay lang na makialam, tama ka dyan, na makialam ang mga pare sa isyong pang-sosyal o social issues. Pero hindi siya mamimili kung ano lang ang topic, ano lang ang gusto niyang, o sino lang na politiko ang gusto nilang tuligsain. Malinaw yan, mga kababayan, na itong mga inayupak na to, ay what? Ito ay mga bayad. O ito pala. Ilang pare ito? Siyam. May isa. No. Ilang pare? 1, 2, 3, 4. O, si Antonio Labio, Rico Ponce, baka to ni Juan Ponce Enrique. Well, ano sabi nila dito? Stand up for good. So, mga walang kwenta ito mga to. Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust by committing plunder and malversation, graft and corruption. How about yung pangingidnap ni Lisa at ni Bangag? Hindi ba yan culpable violation of the Constitution? Yung smuggling business ni Bangag. Ang pagnanakaw ng pondo, lahat na, my God, bribery. Well, you know that already, mga palangga. Culpable my ass, mga hinayupak na to. Pare, mga Katolikong sinasasakupan ito, huwag na kayong magsimba. Hinihingian lang kayo ng donation. Ibigay nyo na lang yan sa mga kamag-anak nyo nangangailangan ng tulong o sa mga kaibigan ninyo, mga palangga. O headline na ngayon, no? Impeachment. Ito naman talaga ang gusto nila eh. Ayan, no? Headline, lahat, impeachment, impeachment, impeachment. Magpapasko na. Pwede ba ang headline naman, trabaho, trabaho, trabaho? Bumaba ang presyo, hindi ba pwedeng, kinausap ni Bangag Jr., ang president, okay, ng Meralco o ng Manila Water o kung ano pa man, kung sino pa man. Kaya naman ngayong Pasko ay 50% off yung mga ganon, yung ating kuryente. O forever nang magbaba dahil sa ganito, dahil sa ganyan. Wala. Anong ginagawa, Kalbaryo? Magkano kuryente nyo ngayon? O bumaba ang presyo ng bilihin? Wala. Anong ginagawa sa inyo? Bibigyan na kayo ng isdang may freezer burn na nahuli sa smuggling last few months ago pa, ngayon lang ipamimigay sa araw ng Pasko at bago ibigay, lalagyan pa ng logo ni Bangag. It's your choice. 2 taon na tayo nagdadadakdak dito ng mahigit
Pero patuloy pa rin tayo magsasalita, mga kababayan, hanggat hindi na nanalo ang bayan. Mananalo kayo kung kayo ay magsama-sama. Ito, in fairness, itong mga nag-welga dyan patungkol sa PhilHealth, I hope they're really doing it para sa totoong, may pakialam sila sa inyo. Yung mga nag-welga ngayon, na naninindigan sila dahil ayaw nila yung ginagawa ng Marcos Bangag at ng PhilHealth ang sabuatan na hindi bigyan ng subsidy or budget ang PhilHealth. May mga nagrarally. I hope hindi lang sila nandyan para kung ano pa man, pero talagang dapat ay manindigan sila na tama na enough is enough dito sa gobyerno ni Bangag na ito. Nakaka-high blood, sabi ni Sangre de Asis. Okay? Fatma Zara, watching from Dubai, Eloy Cruz. Okay. Si Tambaluslos nag-upo kay Rubio taga-nakaw sa BOC, sabi ni Trollbuster. Paulit-ulit na nga natin yung Trollbuster. 2 taon na tayo nagsalita. Sila lahat yan. Si Tambaluslos, si Lisa Tanas, nakikinabang sila. Ilang bang smuggling vlog ang meron ako? Paulit-ulit, halos araw-araw natin binabanggit yan. Nakialam ba ang mga pare? Nakialam ba sila sa inyo? Dito sa bagong nangyari, na ayaw iulat, ay dahil takot ang media o nasapalpalan sila. Kung matino ang ating mga kapulisan, which is walang matino, yan ang tutukan nila. Bakit itong mga PSD sumusunod kay Lisa Tanas na bantayan pa ang drug lord o pulburon lord? Bakit? Brixbone, kung isipin talaga ang sitwasyon ng bansa ngayon, kawawa ang mga Pilipino kasi lahat ng pera ng bansa wala na, sinimot na, nanakawin na ng mga kawatang mga bangag at tambalusos. Kawawa talaga kung isipin natin. Napakababa na ng tingin nila sa Pilipino, sabi ni Kicking Fish. Miss Maharlika, my sister died from cancer. Nakikipila just to get a signed letter for a discount for medication. Sabi ni Ma'am Aurora Yarsha. Yun nga ang pinag-usapan namin palang. I'm sorry to hear that. Mamamatay na lang ang inyong kamag-anak. Pipila pa dyan sa putang inang guarantee letter ng mga politiko. Pera ba nila yan? Sabi ko nga, kung ang gobyernong ito, ang intensyon ay ibigay ang dapat sa inyo, which is yung PhilHealth na yan. May mandato yan na tulungan ang mga Pilipino. Mayroong syntax, mayroong pondo dapat dyan every year, which is nakalagay sa batas. Ngayon, harap-harapang tinatanggal nila. Yun na nga, nagsalta na si Dr. Lichon na dami pang at marami pang iba. Kulang, ano ba gusto nyong gawin? Nagpakatanga-tangahan na lang kayo, bangag-bangagan na lang kayo. Kayo, even you guys, teachers, doctors, middle class, lahat kayo, actually all walks of life, lahat ng status, pasok kayo dito sa banga. For sure, magkakasakit tayong lahat. Swerte na lang yung tatanda talaga na hindi magkakasakit. Talagang tatanda na lang tayo dahil matanda, dahil old age talaga. Pero majority sa atin tatanda. Patuloy na lang ba kayo kung hindi nyo babaguhin ngayon? 5 years, wag na 5 years from now, 3 years from now. Within 3 years. Gusto nyo ba, ito pa rin yung feeling ninyo na pag may sakit ka, wag mo na lang ako dalhin anak sa ospital kasi wala tayong pera. Alam mo yung pupunta ka sa ospital kasi matatakot ka dahil unang-una, sisika-sikain ka ng doktor, then wala kang pera. Forever na lang ba? Samantalang si Lisa, ayun, DPSG ang mga pulburon lord. Si Marcos Jr., kinakasama niya yung mga addictos-benedictos sa aeroplano, sa ibang bansa, sumisingot sila together. Really, Charlie? Matatakot na lang ba kayo? Sana man lang mayroon kayong tapang na mamana man lang dito sa araw-araw natin pakikipaglaban. Thank you. Channel 167, Nelson, isa yan. Maui, Princess Maui, napakatapang nyo. Kayo dyan sa EDSA Friday Group. Agent Morales, yan ang aking mga kaibigan na handang, sasabihin natin, handang na makipaglaban para sa inyo. Hindi yan. Si, pangalan nito, si Nico, nakakasama natin dyan sa EDSA Friday Group. Ang ating iba pang mga vloggers, di ba? Andyan sila Joey, sila MJ,
sila Attorney Trixie, sila Attorney Lorraine Badoy, marami, si Cathy, di ba, na tinataya ang alindog para sa inyo. Andito ako na gustong patahin. Sana man lang, tumapang naman kayo. Only one life to live in this world. Get out from your home, ipaglaban nyo ang karapatan ng inyong mga anak at ang inyong mga kapu-apuhan. Huwag na kayong magpabudol muli. Adik po ang presidente ninyo. Adik, kawatan, ano pa, smuggler, pusher, lahat na. Pakiramdam nila, pagmamay-ari nila ang pera ninyo. Ang Malacanang, anong unang ginawa ni Lisa Tanas? Ni-renovate ang Malacanang para sa party-party nila. May mga game room pa ang kanilang mga anak. Pera ba nila yan? May bahay na sila sa Nara Street, sa Forbes Park. Bakit gagawa pa ng mga game room? Eh kung 6 years lang naman sila dyan at hindi na nga aabutin ng 6 years yan. Sabi nga ni Dr. Liachon kanina, ang lapit-lapit nilang PGHD, hindi makapunta si Bangag doon. Ano ibig sabihin yan? Wala talaga silang pagmamahal sa inyo. Ayun na nga palangga, balikan natin yung all-out war niya sa smuggler na yan. All-out war sa smuggler, really? Eh andyan si Clarita Carlos na binigyan ng trabaho ni Bangag, mga palangga. Dahil what? Binigyan ng trabaho, tinanggal sa national security. Nung nag-report na ang kasabwat na smuggler ay sino? What the heck? Wala pa rin? Hello? Oh, bakit ganon? Hello? Wala? Okay na? Walang sound? Okay. Okay na po. Tangay na. Okay. Go na tayo. Nawala ng sound. Kasi kapupok-pok ko kasi gusto kong pokpokin si mga guntay magpokpok. Ay, nako, mga kababayan, mga palangga ko. Ano pinag-uusapan natin? So, kung gusto talaga nilang hulihin ang hoarders. Rose Vicencio, thank you. Kung gustong hulihin ni Bangag, mga kababayan, kung gusto niyang hulihin, ni Tambaluslos, ang mga smuggler, i-gilitan niya yung julo niya. Yeah? Kasi sila, kung may jitay, gilitan niya yung julo nilang lahat. Dahil sila ang nasa likod ng smuggling business na ito. O sila ang pinuno. Alright. May sound sa, di ba? Sila ang pinuno. Sila ang nagpapatagbo ng smuggling na ito. Ulitin ko kung nawala kayo ng sound kanina. Na mismo si Clarita Carlos during ng pamumuno niya sa National Security as an advisor, mga kababayan, sinabi niya na ang sangkot sa smuggling mismo ay ang Araneta Romualdez Marcos. Sabi nga ni Trollbuster, unahin na niya ang inupo niya sa customs like katulad ni Rubio at ng lahat ng mga smuggler dyan. Back to Clarita. Sabi ni Susan Paredes. Exactly. Nandyan yan, binigyan ni Tambaluslos. Nandyan may work si Clarita. May generous allowance. Huwag na tayong maglokohan, mga kapalangga. Huwag na tayong maglokohan. Pero babalikan ko po yung issue, yung ating breaking news. E-echo nyo yun. According to our puting ahas, to our source, ang Polvoron Lord na nahuli sa Ayala, Alabang. Yeah. I hope hindi ito si Sayarot. Baka mamaya siya pa rin. Dahil malakas sila ang may hawak eh. Sana, wala na po tayong pag-asa sa wala na talagang pag-asa. Yan ang totoo. Wala nang hustisya sa Pilipinas. Magkakaroon lang ng hustisya kapag lumabas kayo sa inyong mga bahay. Pero again, nasa inyo yan. Sabi ni Clement Can, OFW din ako for more than 30 years. Wala naman na pala sa gobyerno. Sila lang ang nabubusog sa mga remittance sa mga OFW. Billions of billions. Yun na nga palangga. Yan yung sinasabi ko. Ngayon, kung hindi talaga kayo kikilos, okay, wala. Ganun talaga. No sound. Mayroon na